Kahit saan po sa Pilipinas, hindi ako papayag pagka sila ang magtatayo dahil nakita naman natin kung gaano targetin ng mga kalaban ng Amerika yung mga bansang kaalyado nito pagka merong mga base militar doon sa kanilang lugar. Makakasama po natin via Zoom, isa pong retiradong general at isa pong abogado. Walang iba kundi si Attorney Virgilio Garcia. Attorney General, good evening. Welcome po sa SMNA Nightline News. Magandang gabi sa iyo, MJ. Magandang gabi sa inyong mga taga-subaybay dito sa atin at magandang araw, magandang gabi sa mga taga-subaybay ninyo sa ibang bansa kung saan lupalop man ang mundo namin kayo abutan. Isang magandang araw, magandang gabi. Tama po, worldwide po ang ating palatuntunan. Una po, General, ano pong reaksyon ninyo doon sa plano ng US government na magtayo ng Naval Fuel Depot sa Davao Gulf? Of all of the places po sa Pilipinas, abay, Davao pa ang kanilang balak. Sir. Kahit saan po sa Pilipinas, hindi ako papayag pagka sila ang magtatayo dahil nakita naman natin kung gaano targetin ng mga kalaban ng Amerika yung mga bansang kaalyado nito pagka merong mga base militar doon sa kanilang lugar. Ano po? So, kung halimbawa mang pag-uusapan na maglalagay ng fuel depot sa aking lugar, for example, o sa Davao, I'd like to be able to maximize the benefits that my constituents will get. So, agree po ako doon sa local government ng Davao na huwag pumayag at hindi po basta papayag dahil kailangan makita ko yung talagang maximize ko yung benepisyo, yung pakinabang ng taong bayan, hindi lamang sa mga Amerikano dahil alam nyo, pagka nagkaroon ng gulo, target yan. Eh wala naman tayong, yung ating defense, I am sorry to say this, yung ating depensang pambansa, we are 20 years behind. Wala po tayong paghahanda. Huwag na nating ipagyabang na yung ating sandatahang lakas world class. Magagaling po talaga kung tutuusin, kung maghaharapan tayo mano-mano, mahirap tayong talunin. Pero pagkapindutan na ng buto ng labanan, we are 20 years behind. So wag na po nating ambisyonin na hayaan natin silang magtayo dito nung mga depo na yan para magamit nila. Kasi ang mangyayari po dyan, kaya sila naglalagay niyan para merong gasolina na may fuel silang magagamit pag yung kanilang mga sasakyang pandigma ay dadaong dito sa atin para makipaggera sa China. Ano din po nating makipaggera sa China dahil puro tayo Asyano, tayo magkakapitbahay, tayo dapat ang nagtutulungan, hindi po tayo nakikipag-away sa ating kapitbahay. Yun po yung aking opinion tungkol dun sa pagtatayo ng base militar na yan. Ano po? Opo. So, General, ngayong meron ng balak ng mobilization, meaning to say, malapit na yung gera sa atin, sa ating bakuran. Hindi ko nadinig yung mobilization. Sino i-mobilize nila? I mean, yung may mga hakbang na para magtayo sila ng Naval Fuel Depot, may mga paggalaw na po. So, meaning to say, Okay. ang gera ay nandito na sa ating bakuran kasi... Meaning, Opo. Oo. Naghahanda ang Amerika dahil nakikita nila na ang China ay handang-handa naman na at anytime ay pwedeng lusubin ng China ang Taiwan. Yun nga yung aking sinasabi. Kung ako tatanungin, I do not want to be involved in that war. Gera nila yan eh. Kanila yan. I do not want a single Filipino life. I do not want to throw away a single Filipino life for a war that is not ours. Hindi atin yan. So, mabuti pa, linawin na natin. Magkaroon tayo na, yung ating foreign policy, we really need to have a second look, to take a closer look. I-review natin para sa kapakanan ng ating bayan, sa ating mamamayan, ng ating bansa. Opo, sa ating pong sitwasyon ngayon, General, na matindi po ang giyera ngayon sa Middle East. Alam naman po natin sino ang nag-umpisa noon para magkaroon po, para guluhin ng Iran sa kasagsagan po ng kanilang negosasyon sa peace process with the US government. And sinamahan pa ng Israel na mainit din ng ulo kontra Iran. Nakakatulong pa po ba ang too much US embrace
sa mga sa ating sitwasyon ngayon, General? Hindi ko nga alam bakit we still embrace na katulad nung pag-embrace natin sa kanila nung araw when we have seen that in the past, no? Kita naman natin how we are treated, kung ano binibigay sa atin, kung anong pakinabang natin. Palagi tayong agrabyado sa bawat deal na pasukin natin. Yung trade deal na pinasok ni Pangulong BBM nitong nakaraan, talo tayo doon eh. Hindi naman tayo advantage doon, agrabyado tayo doon, naisa na naman tayo. Doon sa ating Mutual Defense Treaty, talo tayo dyan. Kasi makikipaggera muna tayo habang sila ay nagdidebate kung tutulungan nila tayo o hindi. Habang nagdidebate sila, namamatay ang mga Pilipino. Sa gyerang hindi atin, sa away na hindi atin. Bakit naman natin gusto yon? Huwag na lang. I mean like, okay, pero mutual defense, pero kung mutual, I mean like, mutual, honest to goodness, yung ibig sabihin pareho tayong mabibiyaya, ang pareho tayong mabebenepisyohan dahil parehas tayong nagtatanggol. Pero gera nila to, pag ginyera tayo, magdidesisyon pa sila kung yes or no. Hindi tama yon. In the first place, dapat they could have prevented it. Yung pagtatayo nung sa island, kung talagang ayaw nila, noon pa lang dapat pinigil na nila yan eh. Hindi na dapat nagkaroon ng island base, yung artificial island, yung mga inchik dito sa malapit sa atin. Isipin mo, lapit-lapit. Sa Hindi nila pangarap na pinigil. maging maunlad, Ngayon tayo isusuong nila sa kamatayan. Hindi tama yun. Opo, anong epekto niyan na General sa soberanya ng Pilipinas? Although meron tayong defense agreement with the US, pero itong ganitong mga proyekto, Naval Fuel Depot, anong tingin niyan? Kasi nung nagkaroon ng comment si Professor Malutikia, mistula raw yung sinusuko natin ng soberanya, lantaran sa mga Amerikano kung yung proyekto na yan ay matutuloy. Hindi naman siguro exactly surrendering our sovereignty, kundi yung sinusuko natin yung ating kaligtasan, dahil hindi naman tayo obliged, hindi naman tayo obligado na payagan sila. Pwede naman tayong humindi. At palagay ko, dapat yun muna ang sagot natin, hindi pwede. Ngayon, di tingnan natin kung anong offer nila. If the offer is good and yung security natin ma-assure nila na hindi magagamit sa gera with China at hindi tayo bigirahin ng China dahil nandito yung mga base nila, di okay lang. Pero wala akong nakikita, even on the economic side, wala akong nakikita ang benepisyo that they are here. Ito pang isang issue, General. Nagpaalam daw ang Department of Energy sa US government para po makabili tayo ng Russian oil. Kailangan ba yun, sir? Talaga, pagpaalam? O may existing deals na napasok po ang Pilipinas sa Amerika na nagsasabi po na kailangan magpaalam bago tayo makabili sa mga Ruso? Hindi ko po alam kung anong commercial agreement, commercial treaty meron tayo. Pero hindi naman tayo sa kanila bumibili ever since. Hindi naman sila nagbebenta ng fuel nila kasi ang fuel nila ay iba sa ginagamit ng karamihan ng bansa. Shell something yung kanilang fuel hindi crude na katulad ng mga nanggagaling sa Iran, nanggagaling sa Saudi Arabia, sa Iraq, sa Kuwait, no? Hindi ako familiar if there is a provision in somewhere in our agreement with them na kailangan natin magpaalam, pero alam mo, pagka ganito ang sitwasyon, I mean I would think I would just go anywhere who can offer me the fuel para gumaan, maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Talagang this time dapat you're looking internally, you're looking inside in, outside in para matugunan mo yung paghihirap ng ating mga kababayan. Kasi if mauna tayong sasabog kesa sa kanila pagka hindi dahil hirap na ang ating mga kababayan. Isipin mo na nakakita, more than triple, pinagsasamantalahan pa tayo ng mga corrupt government officials natin. Yung ating buffer stock, 2 months daw. Pag kinabukasan, nagtaas sila, doble agad. Nakakita ka ng ganun. Maraming factors and ako, kung tatanungin mo,
MJ, hindi ako magpapaalam. Bibili ako kung saan ako makakabili. Oo nga po eh, 'di ba? Meron tayong sariling kagustuhan bilang isang soberanya at malayang bansa, General. Actually, tinanan ko po yung mga comments sa Twitter. Dami pong mga foreigner doon na nagsasabi na ba't ganun kayo Pilipinas? Ba't naman kayo nagpapaalam? Wala ba kayong sariling mandato, sir? Siguro ang gagawin ko, sasabihin ko sa Amerika, kailangan namin ng fuel, provide mo kami. Pag hindi mo kami ma-provide, we will buy anywhere. Mm. O hindi ba that's fair? Ganun lang. We need fuel, give us fuel. We will buy from you at this price. We don't provide for us, we will look for it somewhere else. Because our people might start dying because of yung mga paghihirap na kayo naman nagsimula nito in the first place, di ba? Opo. Sir, how does it reflect to the leadership in Malacanang, sir? Itong ganitong mga balita na ating naririnig, magtatayo ang kano ng fuel depot sa Davao Gulf, magpapaalam tayo sa mga sa kanila bago tayo makabili ng crudo o oil sa Russia. What does it speak sa liderato po na meron tayo ngayon sa Pilipinas? Yung kasing alam natin, di ba, ang foreign policy natin talagang ang pinaka kapural niyan, ang talagang pinagmumulan niyan ay yung ating Pangulo, no? So, executive decision yun eh. Kanyang discretion how we are going to go about in dealing with our foreign friends. Kaya lang po, napapaligiran din siya ng supposed to be intelligent people who can advise him on how to go about addressing certain problems. Ako, I can just hope and pray positively na they are doing the right things for us. Ayoko silang pulaan, but people will judge them ultimately on the result, kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, kung gaano sila kabilis umakto, kung gaano sila kabilis umaksyon sa sitwasyon. Isang buwan nang mahigit Isang buwan nang mahigit and we're still, parang hindi pa natin ma-feel yung kanilang action, hindi pa natin ma-feel yung talagang drastic na action na ginawa, desisyon ng ating pamahalaan para maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Merong excise tax, hindi raw pwede kasi ang makikinabang ay yung mga mayayaman. Sino na ba yung mayaman, MJ? 3% of our population. Ano ba naman, masasaktan ba yun? Yun daw yung magbebenepisyo pagka binawasan, tinanggal natin ang excise tax, pag tinanggal natin yung VAT. Hindi na raw matutuloy yung mga ibang mga project natin, yung ating mga pinapagawa. Soli nyo kaya yung 1 trilyon na nawawala. Maraming maipapagawa yun maraming matutulungan yun yung mga mali-malitang yun, and then let's start doing things right. Kasi kaya maraming mali ang trabaho sa ating gobyerno ngayon dahil sa mga malitang pinagkalat nila It's unbelievable already. I mean, the temerity of the people around us, it's everywhere. Parang 5-5 matatalisod mo sa kalye. Opo, at yaman at napausapan po natin ang domestic affairs. Nag-anunsyo po ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na raw ng mga otoridad itong si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic Attorney General. At sinabi po na nakikipag-ugnayan na po ang Philippine government sa Czech authorities para po maibalik sa bansa itong dating congressman. Ngayon, Zaldico ang kanila pong mahahawakan. Do you think, sir, ito na ang simula ng kalinawan sa issue ng flood control? Alam mo, kung nahuli nilang talaga si Zaldico, it's good for the country. I can only say that. I do not want to telegraph anything to them, dun sa kanilang gagawin, dun sa kanilang action. Basta all I can say is that kung nahuli na nga nila si Zaldi and they're taking him back to the country, it's good for the country. Huwag lang nilang papatayin. We have to make sure also na yung seguridad ni Zaldico ma-ensure natin para siguradong-sigurado si Zaldi uuwi ng buo at buhay sa Pilipinas at bibigyan nila ng pagkakataon na magsalita.
maglahad sa taong bayan. Maganda yan. I mean like, alam mo, kung ako halimbawa, nasa gobyerno, I am going to offer Saldi, you know, gagawin kong state witness sa Saldi. Yung mga mobster, yung mga mafia sa Amerika, hindi naman yun na-penetrate ng gobyerno until nakakuha sila ng mga katulad ni Saldico. I don't want to say anymore, you know, but I'm telegraphing some messages to them already. So, pag-usapan natin yung mga muna. Dahil natutuwa ako dahil iuwi nila. Sana uwi nila kasi mabuting makausap natin siya dito. Opo, tsaka ang tanong dito sir, kung bibigyan ba nila ng pagkakataon na makaharap doon po sa Senate Blue Ribbon Committee. Na alam mo naman, ang komento ngayon ng taong bayan, hindi po sila kontento sa naging resulta, no? Although may mga partial committee report na po ang Blue Ribbon, pero hindi pa rin nasisihan ang mayorya ng mga Pilipino sa resulta po ng investigasyon sa flood control. Wala naman po kasi nakakatuwa sa investigasyon na ginagawa nila. Hindi ko investigasyon ang ginagawa nila. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nag-imbestiga, hindi po investigasyon ang ginawa nila. Pagtatakip ang ginagawa nila. Pinagtatakpan nila yung mga may kasalanan. Hindi po yun investigation, kundi hindi ko makatch yung proper term in English pero talagang hindi naman nila talaga balak maglabas ng katotohanan, malaman ang katotohanan, kundi pagtakpan yung mga nagkasala. Mula sa Blue Ribbon Committee, hanggang sa ICI, hanggang sa NBI, hanggang sa Ombudsman, lahat yan wala. Wala, hindi mo maasahan. Kahit ang pulis, hindi mo maasahan. Ang sundalo, lalo na, hindi mo maasahan. Kasi, you know, naglabas ako ng video yung non-partisanship. Talagang at saka yung censorship. Hindi makapagsalita, hindi ang mga tao. Kahit sa private sa civilian government, meron din palang mga pinagbabawal na hindi pwedeng magsalita against the government. Totoo na yung pinag-uusapan namin ng isang araw na ang Pilipinas ngayon is as if in a state of martial law. Bawal magsalita, kontrolado nila ang media lahat. Hindi makapuna ang mga tao. Pagka pumuna ka, may kaso ka. Pagka, Pero we just have to continue fighting for our rights. We just have to continue stating the truth. Ito pa, I would like to take this opportunity to tell yung mga supporters ng gobyerno. Ano po? Actually po, sa totoo lang, sa nagaganap sa Kongreso, sa Justice Committee, sa nagaganap sa paligid natin, hindi naman po kami ang niloloko ng mga kasama ninyo. Kayo. Kayo ang patuloy nilang niloloko sapagkat kayo ang patuloy na naniniwala sa kanila. Kami po hindi naniniwala sa kanila. Hindi kami naniniwala sa Justice Committee sa ginagawa nila, Luistro. Hindi tama lahat ng ginagawa nila. Pero kayo, hanggang ngayon naniniwala kayo sa kanila. Kayo ang niloloko nila. Kayo ang nagpapaloko. Hindi na kami, wala na kami, kalas na kami dyan Yang ginagawa ni Luistro dyan sa impeachment proceeding. All of those are you know, wow. Talagang puro, siguro hindi pwedeng matutunan ng mga estudyante sa law school itong nakita yung ginagawa nila Luistro because kung ano yung ginagawa nila Luistro, yun yung sinabi ng Supreme Court na huwag ninyong gagawin doon sa kaso ng Duterte versus House. Okay, maganda na po from the framers of the Constitution to the interpretation of the Supreme Court dun sa intent ng framers, pagkatapos pinaliwanag nila doon sa kaso, dapat ngayon ang pagkakataon natin, let's do this correctly, let's do this right. Totoo po na ang impeachment is a political process but it is also first and foremost a legal proceeding. In other words, may procedure yan
na dapat sundin. Totoo po na dapat ang impeachment, pag sinimulan mo, pag yan ay in-initiate mo, dapat po masiguro nung complainant at ng House na yan ay makarating sa Senado para magkaroon ng pagdinig. Ang purpose po noon para mapagbigyan ng pagkakataon ang taong bayan na manghingi ng pananagutan sa mga matataas na opisyal natin. And at the same time, bigyan natin ng pagkakataon yung matataas na opisyal na pinagbibintangan ng kalapisan na makapagpaliwanag sa taong bayan. Yun po yung impeachment. Impeachment po is kumbaga, sabi nga ng Supreme Court, it is an armory that is not used for everyday life. Hindi yan pwedeng pang araw-araw. Yan ay madalang, pero pag ginamit mo, kailangan gamitin natin ng tama. At merong proseso, may procedure na sinasabi. Tingnan po ninyo, pasensya ka na, medyo mahaba. Okay lang, sir. Tingnan po ninyo yung ginawa nitong House Justice Committee. Nung impeachment complaint ni BBM, meron pa silang ginawang patawag-patawag pa? May mga pinagsusubpina ba sila para malaman nilang may substance o walang substance? Meron ba silang mga opening of bank accounts? Meron ba silang mga patawag sa AMLA? Meron ba silang pinatawag ng mga witnesses para mag-testify, para palakasin yung sinasabing mga mahihinang complaint? Alam mo, doon pa lamang sa ginagawa nilang yan, kita na ng taong bayan, mahina pala eh. Ba't mo pinipilit? Okay, wala ka pa palang probable cause. Mali hindi probable cause. Yung sinabi ni Luistro, probable cause. Prima facie evidence sufficient to sustain a conviction. Wala ka pala nun. Bakit mo sinabing may substance? You see? So makita mo yung pagkakaiba, how the impeachment complaint against Bongbong Marcos was handled by the same Justice Committee and how they are handling the impeachment complaint versus Sara Duterte. See? Ito pinipilit nila. Ito, tingin ko pa, medyo moving forward, fast forward tayo. Tingin ko, alam nila unconstitutional na sila eh. Mapoprohibition na sila ng Supreme Court very soon. Because, nakakapangyarihan ng Supreme Court yun to stop them. And I think the Supreme Court will stop them because ang dami na nilang excesses. Alright? And because they know that, tingnan mo to, I think they have turned the hearings, hindi trial, the hearings in the Justice Committee, kasi ang dami na nilang gustong gawin eh, into a demolition job. They want to demolish the Vice President, they want to tarnish her reputation. Gusto nilang sumama ang paningin, pananaw ng mga taong bayan na naniniwala pa sa kanila na si Vice President Sara ay may kasalanan sa taong bayan. Okay? Gusto nilang sirain kasi hindi na sila makakarating doon. First, mali ang procedure nila. Second, I'm not sure they have the numbers in the House. Assuming they have the numbers in the House, I don't think they can garner sufficient number in the Senate to convict the Vice President. Because the evidence cannot sustain. Kita na namin eh. Kasi ang dami mo nang pinaggagawa eh. Ang dami mo nang gustong dagdagan. You are supplanting, you are supplying additional evidence to strengthen the complaint. Yung complaint po, simula pa lamang, sa form pa lamang, must be able to stand on its four corner. The four corner of that document, dun siya paninindigan. It will rise or fall depending on the strength of the allegations in the pleading. Tatlong bagay lang po. May allegation ba yan ng grounds? 1 to 6. Di po ba yung betrayal of public trust, yung graft and corruption, yung bribery, yung culpable violation of the Constitution, yun. Kung meron nun, meron ka bang allegations? Yun yung sinasabing ultimate facts. Meron ka ba? Meron ka bang allegations supporting the number 1? And kung meron ka bang ebidensya? 1, 2, 3, if your answer is yes, may substance ka, you go. Ka na magsasampi na, kung sino-sino pa ang gusto mong paapirin. Yun na yun. Doon, rise or fall, depende na sa abogado kung yun ay tutuloy o hindi tutuloy. Yun lang po.
Kung no ang sagot mo dun sa tatlong yun, you do not have the substance, dismiss it. I-recommend mo na ng dismissal sa plenary. Stop wasting people's money. Yun po. Ulitin ko. Hindi tayo, hindi kami. Hindi na kami naniniwala sa inyo eh. Ang niloloko ninyo yung mga naniniwala pa sa inyo na mga muntik na ako na sabihin ko sana loko-loko eh. Opo, General, sinabi po ni Manila Representative Benny Abante na meron pa raw tinatago o may smoking gun itong si dating Senador Antonio Trillanes sa susunod po na hearing ng House Justice Committee on April 22. At ito raw ay magpapatunay sa sinasabing ill-gotten wealth ng Vice President Sara Duterte. Now, bilang abogado, sir, tama po ba na magsampina ng bank records ang Justice Committee ngayong hindi naman po sila ang proper batay po sa impeachment na process? Sa Senado po ang dapat na trial dito ng mga issue na yan. Una-una po, mananiniwala pa po ba kay Trillanes? Anyway, seriously. Alam po ninyo yung bank secrecy, yung opening ng bank accounts. Yan po ay under extraordinary circumstance and by order of the court only. We have to protect that, otherwise tatakbo lahat ng investors natin outside of the country. Now, merong exemption. Sabi sa batas, yung impeachment, sinabi, impeachment doon sa Senate. Pagka court, when the Senate is already sitting as a court, then they can order. Pero hindi ora mismo. No? Marami pa rin silang pagdadaanan ng mga requirements na they have to be able to kumbaga sustain kailangan muna nilang mga requirements na matupad bago nila magawa yon. Pero kailangan po meron ka pa ring basihan bago mo yon magawa. Hindi yung on the say-so of this guy or that guy pabubuksan na agad yan. Marami pong daanan na kumbaga maraming kang bubuksang kandado bago mo yon mabuksan because that is protected. Yun po hindi madaling gawin. Not here in the Justice Committee, in the Senate, but in the Senate, marami pa sila dapat gawin bago mangyari yun. Opo, tsaka ang tanong ngayon ng masang Pilipino attorney, kanino po maniniwala ang publiko? Ito pong si Ramil Madriaga na nag-e-echo po ng kanyang pong mga sinasabi. Nakita ko sa isang post, mga vlogger lang at wala namang nagko-corroborate sa kanyang mga testimonya. Kumpara po dito sa 18 ex-soldiers, kumpleto po ng timestamp, kumpleto po ng picture, kumpleto po ng resibo ng mga pinagdahlan nila ng mali-maletang pera na pinansuhol po sa mga matataas na opisyal sa gobyerno batay po sa kanilang mga salaysay, attorney. Unang-una, numero pa lang, talo na si Madriaga. 18 sila Si Madriaga nag-iisa. In other words, 18 sila corroborating each other. So doon pa lang talo na si Madriaga. Madriaga does not have anybody to corroborate his statement. Okay? Number 2, yung 18 maraming ebidensya. Pictures, videos, and their statements. Corroborated by them, corroborated by Saldico. Sila yan. So, 18. Alright? Itong si Madriaga, nag-iisa, walang corroboration. Pagkatapos yung mismong ebidensya niya is contradicting him. Okay? Pagkatapos yung ebidensya niya, Jesus Maria Jose, para bang tayo ba naman sabi ko nga, ang mga naloloko na lang nila mga nagpapaloko sa kanila. Meron siyang cheque. Yung cheque, dalawa, pareho ang number. Sus, Ginoo. Hindi pwede yung ganon. Di ba? Tapos yung date ng cheque, hindi na termino ni Presidente. Termino na ni Bongbong. Yung mga ganong bagay. Pagkatapos yung mga incredible allegations, ano ba siya? Anak sa labas ni Presidente Duterte na sobrang tiwala sa kanya na pati pagbibigay ng magkano yung sinabi niya 170 million na ibibigay doon sa kanya pinagkatiwala.
I don't know. I mean, like, wala pa akong alam na magbibigay ng 170 million, kahit na siguro 2 million without meeting the person himself. Pare, ito, may tulong ko sa'yo, 5 million. But I have to see him. I have to give it to him personally. Hindi ipapadala ko sa bata ko na, no. At saka, darating tayo dyan eh. Kung halimbawang karating sila sa Senado, yung mamang yan, mas maraming magiging kaso later on because yung perjury, when you perjure, when you tell a lie sa iyong affidavit, that's perjury. When you testify in court, like he has testified now before the Justice Committee, telling lies, that's another crime. That's false testimony. Matagal-tagal bubunuin mo sa kulungan. Yan sinasabi ko because your allegations do not stand. Kaya sinasabi ko pa rin, ang naniniwala lang po sa iyo, ang maniniwala lang sa iyo, yung mga naniniwala pa kay Trillanes, naniniwala pa kay De Lima, naniniwala pa sa mga sinungaling, kayo na lang po yan, maglokohan na lang kayo, pero out kami dyan. We do not believe him, not an inch. Opo. Wala talagang kredibilidad yung mamang yan. Tsaka nakakulong. Sus Mariosep, nakakulong. Yung 18 dating nagsilbi sa bayan. Ipinuhunan ang buhay, ang future ng kanilang pamilya para sa ating lahat. Para sa ating way of life, para sa ating kalayaan, para tayo maging matiwasay. Ikukumpara mo doon sa kidnapper na nakakulong, diba mamatay tao? Hindi ko yan kilala, pero, I'm just stating the truth. Anong klase na bang tao yung nandyan sa Justice Committee na hindi na kayo marunong kumilatis ng kung sino ang credible at sino ang hindi credible? Aba, at saka, over the objection of a member of the House, ladies and gentlemen, sabi niya, he is a polluted source. He is a convicted criminal, doon sa halls of Congress, doon sa bilog na yon. Ang mga pwede lang tumapak doon yung mga honorable, kaya honorable ang tawag sa inyo. Bawal po ang hindi congressman na tumungtong doon sa bilog na yon. Because in that hall, only honorable men and women are allowed. Tapos nagpa-testify kayo ng criminal. Doon, kaya galit na galit si Rufus Rodriguez sa inyo. You dishonored everybody. You dishonored the House. You dishonored yourself. Opo. That is the effect of what you did. In case you do not know, I am telling you, you besmirched the reputation of Congress because of what you did. Opo, General, huling tanong ko na lang po. Ngayong nahuli na si Zaldico, MJ. gaano kalaking epekto nito sa testimonya po ng 18 ex-soldiers? At 18 lang ba talaga, sir? O may nagpaparamdam na lalabas pa na panibagong batch na mga dating sundalo na dating mga tao ni Zaldico? MJ, sa totoo 100 yan, hindi yan 30 lang. So, there's many where they came from, and we can always pick out from them because these are Marines. Ito yung, tsaka mga, mga sundalo to, mga, mahirap. Hindi yan, mga retirado nga yung iba na mamahinga na, naghahanap buhay na ng marangal. Pagkatapos, hindi lang nila kayang isipin na yung palang ginagawa ko labag sa batas. Hindi nila alam yun nung una Kasi alam lang nila, inuutusan sila. And they thought, without anything thinking na mali yung ginagawa nila. Kasi openly. So, sunod lang sila. Kasi ganun yung sundalo You obey first. See? Unless it is, kumbaga, blatantly, manifestly illegal, kill him. Hindi pwede, sir. Hindi pwede. Pero yung mga ganyan, susunod, hindi nila alam. So eventually, when they realize, yan sinasabi nila, katulad nung sinasabi nila, yung sa ICC. Nung nandito yung mga taga-ICC, bumili kami ng $2 milyon. Binigay namin kay Trillanes. Bakit ninyo kailangan ng dolyares nung nandito yung mga investigador ng
ICC. Noong 2023, hindi noong 2018, hindi bago mag-2019. Hindi nung panahon na mayroon pang jurisdiction ng ICC. After. You gave them 2 million, di ba? You treated them. Kasi tingnan mo, bakit ka bibili ng $2 million? Ang ginagamit mong pambayad sa mga flashy restaurant na pinagdadalhan nila sa kanila, pesos naman ang binabayaran dyan, hindi dollars. Yung binibili mong mga alak na mamahalin na pinapainom sa kanila, pesos din ang ginagasta mo dyan. Yung pambayad dun sa good time nila, yung, ay, mo na, di ba? Pesos din ang bayad dun. Walang binabayaran dolyares doon. So, para saan yung $2 million? At saka ang palaging kausap no, si Trillanes, sinasabi nila, si Trillanes kausap, si De Lima. See? So, nakikita mo yung doon pa lamang, dapat nakikita na, pati ng mga alipores na naniniwala blindly sa kanila, teka muna, kung mali na to. See? Hindi na tama. Tawid na kayo ng bakod. Opo. At Kaya, ako, tumawid din lang ako ng bakod. opo, General, Tumawid din lang ako ng bakod nung nag-rider na siya ng Pilipino. opo, General, hindi na raw ipatatawag ng Justice Committee si Madriaga dahil trabaho na raw 'yan ng Senate Impeachment Court na kilatisin po ang kredibilidad ng kanya pong mga testimonya. At next appearance niya raw ay sa Senate na kung tatawid ang reklamo sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Pero anyway, sir, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong gabi at mabuhay po kayo, sir. MJ, may sabihin lang ako. Yes, sir. No problem. Actually, gusto namin makatawid. Gusto namin makatawid sa Senado yung impeachment, yung articles of impeachment, para mabigyan ng pagkakataon si Vice President na ipakita sa taong bayan na lahat ng mga ebidensya nila ay hindi totoo at siya ay malinis, wala siyang pagkakasala sa taong bayan. Kasi ang mangyayari dito, kay question na naman nila yung accountability ng Vice Presidente. Gusto natin makatawid. Hopefully makatawid. Ngayon kung hindi makatawid dahil unconstitutional, sorry for you. Try again next year. Hindi na pwede. Thank you so much, MJ. Thank you sa pag-imbita sa akin. Yan po mga kababayan, si retired AFP General, isa rin pong abogado, si retired General Virgilio Garcia ng